Showbiz Fanatics, Tape Incorporated followers, abay kabaligtaran ang inilalabas na mga news patungkol sa kanilang mga advertisers. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davar cards na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood. And for today's video, eto na nga dahil sunod-sunod nga ang lahat po ng mga balitang naglalabasan patungkol dito sa tape, dahil meron po silang isang Facebook page na Pro Tape na naglalabas na mga news patungkol sa kanila. Hindi po natin ginagawa to para po pasikatin sila or whatever, pero ginagawa po natin to para po mabuksan yung realidad. Kasi dahil nga po sa usaping trademark, matapos na makuha ng or manalo sa kaso ang TVJ patungkol dito sa usaping ito, na syempre ang ginawa po ng tape bilang counter at karapatan po nila ay umapila sila, kahit ilang beses pa sila umapila, pero according sa IPO is naisulat na nga ang pangalan ni Sir Joey De Leon bilang may-ari and creator po ng trademark na Eat Bulaga. Kaya nga po napaka-weirdo lang na nanonood tayo ng dalawang Eat Bulaga sa noontime program. 'Di ba? Ganon katindi at ganon katindi yung mga nangyayaring galawan ngayon At isa pa sa mga talaga nagpagimbal sa lahat, ng isang abogado po ang nagpaliwanag patungkol po sa usaping ito, na late na daw para harangin pa ng tape yung application ng TVJ patungkol dito, kasi nga 'di ba naipanalo na nila Pero dahil nga sinasabi at ginigiit nitong si Attorney Abraham Garduque na karapatan di umano ng tape na sila po ay mag-apela doon po sa nasabing kaso, pinababayaan po sila. Pero ang hinihingi lang sana ng TVJ ay bigyan nila ng respeto ang naunang desisyon ng IPO. Pero hanggang sa ngayon ay nagmamatigas pa rin ang Tape Incorporated patungkol sa usaping ito, dahil according to them ay tatagal pa raw ng hanggang 50 years. Ganon. Grabe, 'di ba? Ganon katindi yung inilalabas nila sa publiko nitong abogado ng Tape Incorporated. Pero base naman po sa TVJ, nakuha na po nalang hustisya, kaso nga lang may mga kontrabida sa kapaligiran. Pero isa rin sa mga hindi matanggap ng marami, dahil ito pong matapos nga lumabas yung issue na bukod kasi dun sa trademark problem na kinaharap po nila, meron pa silang pinakamatinding problema na dapat harapin. Kasi dahil kaya nila ipinipilit na mapasa kanila ang titulo ng trademark or trademark ng Eat Bulaga, dahil marami pong mga nakakontratang advertiser sa kanila, na ngayon itong isa sa mga Pro Tape na Facebook page, ikinakalat niya sa buong social media na may mga nadagdag daw di umanong mga advertisers pagpasok ng December, which is normal na nangyayari po yan. Sabi ko nga po sa inyo, kapag dating ng December, mas malaki at mas dumadami ang mga advertisers nagpapa-ads ng kanilang mga produkto, sapagkat ang December po ay buying season. So hindi po pwedeng ipagyabang ng tape na may mga bago silang advertisers, dahil hindi naman po natin masasabing long term yan. Dahil even the advertisers knows kung ano po yung capability ng kanila pong show. Sabi niya when it rains it pours, tila inuulan daw di umano ng tawag ngayon ng sales team ng Tape Incorporated, dahil dagsa ang mga advertisers na nagpapalagay ng kanilang mga ads. Iginatuwa ng advertiser sa mga bagong paandar at konsepto hatid ng production ng Tape Incorporated, anya long term at very sustainable ang content. Napaka-wholesome, napakasaya, napaka-vibrant at napakagaling daw na mga segment at host ng programa. Bumilib din sila sa mga natatanggap nilang feedback sa kanilang consumers na viewers mismo ang programa matapos ang kanilang revalidation process, kung saan sinusuri nila kung saan napapanood ng consumers ang kanilang mga ads placement. Nakakatuwa ang feedback, lahat ng positive about the show at walang pinipiling edad o gender ang programa. Yung pagiging wholesome talaga at content driven ng programa, hakot niya kahit anong socio-economic strata, which are the selling points, kasi placing advertisement sa Tape Inc. hindi inimitadong audience namin. Bukod pa dyan, kuha na rin ang
kiliti ng masa. Wow, ganun katindi. Pinapaganda nila ng todo yung kanilang imahe sa publiko. Para nga naman hindi sila iwan ng advertisers. Pero syempre, alam naman natin ang katotohanan, 'di ba? So tinatawanan lang ng TVJ yan as of now. And dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento po ninyo or talak ninyo patungkol sa last update. Unahin natin si Mr. Romy Obispo. Sabi niya, "Good morning, Ma'am Dareds. Alam naman nyo ng attorney ng Tape Bulagda. Gusto lang patagalin ang kaso. Syempre, yun ang gusto ng attorney ng Tape Bulagda para may kita. Ang panalo ni attorney kasi may kita siya. Yung tape halos talo. True, talo talaga as in. Dahil ang talagang kumikita na lang po dyan sa kaso na yan ay walang iba kundi si attorney Maggie Abraham Garduque. Dahil alam naman natin na lahat po ng mga kilos niya, lahat ng mga ginagawa niya, bayad po yung talent fee niya. Hindi po libre yan, ano? Kaya talagang very happy siya na maganda yung ginagawa niyang action ngayon, yung kanyang strategiya is panay po ang habla, ay panay ang apela para at least tumagal yung kaso. Sabi ni Willie Bet Joso, katulad din yan nangyari sa congressman ng Halusos, kinancel ng COMELEC. Ayaw pa nila tanggapin, nag-apela pa sa Supreme Court and talo. True, 'di ba? Ginawa na po nila yan dati dahil parang nawalan po ng karapatan or tinanggalan ng karapatan ng Commission of parang sa botohan yun eh. Tinanggalan siya ng karapatan dahil nakita po dun sa data na parang may something na nangyari doon na hindi po pwede dun sa rules. So, ang ginawa ng Supreme Court, mas pinaboran yung kalaban at siya pa ngayon ang nawalan ng posisyon. So, nangyayari po yan ngayon. Yun yung kanilang ina-apply. Sabi ni Mr. Eddie Bucayo, bakit po ganyan ang abogado ng Tape Inc? Ang hina ng logic at common sense. Malamang hindi yan bar top notcher. Si Attorney Maggie, kumbaga, nakapasa lang sa exam. Bakit ganun siya magbigay ng mga statement? Ang hina naman niya. Ayun. So, ito naman po ang isa sa mga assessment ni Mr. Eddie Bucayo. Di natin alam. Baka, kasi alam nyo po, mga lawyers, alam naman na nila yan eh. Kumbaga, hinahide lang nila doon po. Hinahide lang nila yung katotohanan para at least, di ba, humaba-haba po yung takbo ng kaso. So, ang tawag po dyan is delaying tactics. Ginagawa po nilang i-delay ng i-delay yan kasi binabase nila yan doon po sa kontrata ng mga advertisers na meron po sila. Ganyan po katindi. Lalo pag alam na alam mo at pinapagana mo yung pera, talagang magaganap yung mga gusto mo. Sabi ni Menchi Peynado, malay mo Paulo, baka talagang makukulong ka kaya wag mong pagtawanan. Baka saan ka damputin, baka sa kangkungan. Yun. Ito naman po ang isa sa mga nanggigigil na komento po ni Mr. Menchi Peynado, no? Dahil pinagtatawanan lang ni Paulo eh. And aside from that, sabi pa ni Mr. Binsanity, yung sinasabi ni Paulo Contit na mahaba pa ang laban, dyan siya nagkakamali. Dahil kapag lumabas na ang resulta ng copyright infringement and unfair competition from Marikina RTC, mapapatigil ang paggamit ng tape titulo, that is injunction for the usage of the said trademark. O, loko. At yun po talaga yung pinakaantay ng lahat. Kasi hindi ako naniniwala na tatagal pa ng 10 years, 50 years. Yun ang sinasabi ni Paulo eh, kasama ng kanyang mga abogado. Abogado ng tape na mahaba-haba pa daw ang laban. So masyado silang nakakampante. So dahil dyan, abangan na lang po natin kung kanino ba talaga ang huling halakhak. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone.